Samantala sa Senado, tatapusin na ang pagdinig patungkol sa iligal na pogo. Pero ang pinakamatunog na personalidad na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, hindi dumalo. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta ang takbo ng pagdinig? Cheryl, ngayon na ang sinasabing panghuling hearing tungkol sa iligal na pogo operation sa bansa, ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Simula noong nakaraang taon, ito ang ika-16 na hearing sa Pogo at kung paano ito nagamit sa human trafficking at scams. Maaalalang ni-raid ang mga Pogo hub sa Pasay, Clark, Porac at Bamban Tarlac kung saan nakita ng alkalde nito na si Alice Guo ay isa palang Chinese citizen na nagngangalang Go Huaping. Yun nga lang, hindi makakadalo si Alice Guo sa Senate Committee hearing dahil mayroon siyang nakatakdang court hearing sa Pasig patungkol sa human trafficking cases. Ngunit ay nandito naman ang kanyang kapatid na si Zhang Mier o alias Sheila Go. Ayon sa Deputy Director General ng National Intelligence Coordinating Council na si Francisco Ashley Acedillo, kung babase sa kasaysayan at mga pangyayaring katulad ng isyu sa hinaharap, matatawag ng agent of influence si Alice Guo kung saan ginagamit niya ang kanyang posisyon upang maimpluwensyahan ang public opinion at decision-making nito. Ngunit ay wala pa raw batas na mas papatibayin ang definisyon na ito. Ayon naman sa ex-cellmate ni Mr. She Jizang na si Mr. Wang Fugui, wala na raw siyang kontak kay Mr. She at sa pamilya nito dahil nasa kustodiya si Mr. She ng Thai government. Maaalala na sa isang documentary ng Al Jazeera ay inamin ni Mr. She na isa siyang espiya at nagtatrabaho sila ni Go Huaping o alias Alice Guo para sa Chinese Communist Party. Inaalam naman sa ngayon ng Department of Foreign Affairs ang lagay ni Mr. She Jizang. Ilan pa sa mga nandito ay sina former Bamban Tarlac Mayor Jose Feliciano, ang Criminal Investigation and Detention Group, ang PNP, PAGCOR at PAOK, pati ang Pogo-linked businessman na si Tony Yang na dininay kanina ang kinalaman niya sa mga files na hawak ni Mr. She Jizang. Cheryl, inaasahan din na ilalabas ngayon ng Senate Committee ang mga reform sa batas na nais maipatupad para sa lalong hindi pagbalik ng Pogos. Dahil nakikita ni Hontiveros na hindi sapat ang Executive Order No. 74 na nagbaban sa mga Pogo sa bansa. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.